Kung gusto mong dumabi agad ang iyong sisiw, dapat maaga pa lang napakain mo na sila. Kahit twice a day lang magpakain. 6 a.m. to 7 a.m. kung umaga, 3 p.m. to 4 p.m. naman kung hapon. Kapag busog ang ating mga alaga, wala silang iisipin pa kundi ang pag-mate lang. Kapag palagi silang nagme-mate, mas maraming similya yung mapoprovide nila. Kasi kapag hindi natin nagawa to, pwedeng maging bugok yung mga itlog. Sunod na gagawin nyo ay dapat maganda yung pinapatuka nyo. Dapat high protein feeds at merong vitamins pati sa pagkain at sa tubig nila. Para mas nakakatulong pagandahin yung itlog nila at syempre similya at yung mga magiging sisiw nila. Dapat din po na meron tayong bakuna. Pag wala tayong bakuna, pwedeng maubos ang manok natin dahil sa sakit. At imbis na dadami yung mga sisiw nyo or manok nyo, malulugi kayo kapag hindi kayo nagbakuna. Dapat meron silang silungan kapag masama yung panahon at dapat din na sila'y naaarawan. Kapag nagkakasakit ang manok, hihina din po ang kanilang performance. And panatilihing mag-deworm bago mag-breed. Ito naman yung mga nakolekta naming itlog ngayong araw. No, one day collection of eggs. So ito yung sa native namin, Black Ostolorp. Ito yung ating hybrids. And ito naman yung ating Rhode Island Reds. Yan, no? Ito yung one day collection of eggs natin. Yan. So isipin nyo, no? Kahit everyday pwede na akong 100 plus to and everyday pwede na tayong mag-load, no? Pero gusto ko kasi makatipid talaga sa kuryente at saka sa space, lalo na sa brooder kasi nga hindi pa masyadong marami yung brooder natin. Pero next year start tayo magdagdag ng maraming brooder para kahit every 2 days or every day pwede tayo mag-load sa incubator para everyday din po yung pag-harvest natin ng sisiw. 3 to 5 days lang talaga yung pag-iimbak namin ng itlog tapos sinasalang dito sa ating incubator. Kasi kapag lesser 5 days, mas maganda. Dahil nga fresh na fresh pa yung egg tapos nilalagay na sa incubator, mas maganda yung fertility at syempre yung hatching rate, no? Sa obserbasyon ko at based sa mga experience ko dito. Yan, at based din sa experience ng iba, no, mas maganda kapag lesser 5 days. Temperature 40.6 degrees Celsius. Yan. No, so dito sa kabila is nasa mga 40 din to kapag malaki masyado yung incubator. Yan. So ito lang yung mga ginagawa namin dito. At ngayon, harvest tayo ng mga sisiyo. Yan. So itong mga sisiyo na to is 100 plus chicks. Yan, dami oh. Isang ano pa lang yan, isang tray pa lang yan. 4 na tray yan. No? So ito yung mga unang mga ginagawa namin. So, ito ay ika-20th day, harvest na. Yan. And every 3 days kami dito nagpapapisa ng mga sisiyo. So, sa ngayon, fully booked pa tayo, sold out na. No? And siguro, baka last week of December, no? Para pang New Year natin na pagbenta, baka meron pa. Yan. Pero talagang mapipigil kami ng pagbenta dahil mapaparami kami. Yan. So, dito, mga hybrids to and Rhode Island Reds. Yan, halatang Rhode Island Red, no? Yan, Black Ostolorp. Yan. May mga kakapisa lang. Yung unang inaalis dito, no, para hindi po magsiksikan, inaalis agad yung shell. Yan, inaalis yung shell, and yung shell nilalagay namin sa balde. Yan, para ipakain din sa mga manok namin. Dahil itong shell mayaman sa calcium. 96 to 97% made of calcium carbonate itong shell natin. Yan. So, ready na to para ilagay sa ating brooder. So, yung ipapaganang brooder ngayon is 4 na brooder. Yan. And bukas, hatch na naman ng mga sisiyo. Yan, Black Ostolorps. Yan. No, so, punta tayo dun sa ating brooder. Yan, papakita ko naman sa inyo yung brooder natin. Yan, mga sisiyo natin, no? Punong-puno sa isang karton. Dami talaga. Yan, so yung ginagawa namin dito is sako lang. Yan, and every morning inalis namin yung sako kasi screen po yung sa baba. Yun yung techniques namin dito. Kasi kapag namatayan kayo ng mga sisiyo, hindi po talaga yan dadami. No, kasi nga namamatayan kayo. So ito yung mga ano lang to itong mga ginagawa namin, no, wala pong mga aparatos dito na like thermostat, no.
Yan. Kasi nga, ito yung nakasanayan namin. And medyo na perfect na namin yung timpla para dito sa brooder. No? Timpla sa, dapat ano yung pagkain nila. Pagkain nila ngayon is Vipro 1000. Vitamins nila, Intenso Plus. May King's Vita Plus yung vitamin sa patuka. Yan. No? So, itong mga sisiyo na to, dahil kakalagay lang dyan sa brooder, medyo ano pa yan sila, medyo curious talaga, no? Yun, no? Kita mo yun, no? Tumutuka-tuka siya, oh. Yan, kasi akala niya pagkain yung sako. Yan. And kakain agad yan. Di pa malakas kumain yan, lalakas kumain yan pag nasa edad na 1 week to 2 weeks. Yan. Open naman natin yung ibang brooder. Naman sa brooder na to, yan, may mga poops na. Dahil ilang oras na yung sako. Pero mga 5 a.m. tatanggalin na yan. Yan, no? At least hindi magastos sa Rizal. No? So yun po yung ano namin. Kahit nga wala nang sako to, medyo malalaki na itong mga sisiw na to. So itong mga sisiw na to is nasa 3 to 5 days, no? Simula nung pag-hatch nila dahil hindi naman sila sabay-sabay na hatch. Yan, lipat naman tayo sa another brooding pen. Dito naman sa mga sisiw na to is 6 to 7 days. Yan, itong mga sisiw na to is wala nang sako. Yan, hindi na nila need kasi may mga pakpak na sila, no? So, kapag maganda talaga yung breeders nyo, or maganda yung pinapakain nyo sa breeders nyo, maganda talaga yung ibabalik sa inyo, no? Kaya nga sabi ko nga, pag pinahal natin yung mga alaga natin, napakaganda ng ibabalik sa atin. Dati naman, nung nagsisimula ako, maraming mga namamatay na chicks, no? Trial and error din tayo. Tinanggalan natin yung isang bulb dahil okay na sa kanila yung 100 watts na bulb. Yan, hindi na sila nilalamay kasi nga kumpleto na yung papak nila sa tamang edad. Yan, no? Advanced na nga to, no? Yung iba kasi, no, sa totoo lang, kapag matagal lumaki yung kanilang sisiyo dahil kulang sa init, no? Hindi maganda yung pagkain, hindi maganda yung vitamins, and pangit yung brooder or pangit yung dapat na ilagay sa brooder. Yan. Yung iba kasi is tinatambakan talaga ng maraming rice hull. Tapos hindi na nililinisan yung rice hull. Yan. So kaya namamatay, naging toxic yung rice hull doon, mabaho, nagkakasakit yung sisiyo. And kapag nagkasakit yung sisiyo, no, mahina pong lumaki yan. No, lagi niyong tandaan. Pwede na po itong i-deworm sa edad na 4 weeks to 6 weeks old, no? 1 month to 1.5 month. Lipat tayo sa ibang brooder yung medyo malaki naman. Ito naman yung mga hybrids ko. Yan. Sinelect ko to dahil sobrang mga malalaki nito. Yun nga lang kapag yung order natin, no, nagmamadali kasi yung buyer na natin na para makuha na yung mga order niya. At syempre, okay na okay yun, no, kasi nga gustong-gusto niya na mag-alaga. Yan. So, syempre siguro mababawasan din ito kahit mga selected ko na ito. Mga hybrids to. And gaganda din ito. Yan. Sayang pero okay lang, no? Marami naman tayong itlog na napuproduce everyday. No? Yan. So, kain lang kayo and magpakitang gilas kayo sa mga buyer natin. Yan. Ganda ng mga chicks natin. No?